Narito ang latest update sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na pinamumunuan ni Senior Aguila. Nagpadala ng apela sa Senado ang mga kaanak ng isa sa mga leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na si Mamerto Galinida, ang Vice President ng SBSI. Hiling ngayon ng kanyang mga kaanak ay sana'y wag na umanong ikulong o ilagay ito sa Senate custody. Yan ay matapos nilang makontempt kasama ang leader ng SBSI na si Senior Aguila dahil umano sa kanilang pagsisinungaling. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang videong ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Mga ibang miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Surigao del Norte tumakas at bumaba na ng bundok para bumalik sa kanilang tahanan. Kasunod ito ng pagsuspende ng DENR sa Socorro Bayanihan Services Incorporated na gamit ang lupa ng gobyerno. Isa-isa nang nagsibabaan ng mga residente ng sitio kapihan, ngunit ang problema ng karamihan, lalo na sa gusto ng bumaba, ay wala na umano silang bahay na babalikan. Kaya naman sinikap ng lokal na pamahalaan na matulungan sila. Tila nabunutan daw sila ng tinik ng malamang nakakulong na ang kanilang leader na si Senior Aguila at magsisimula na rin umano sila na mamuhay ng payapa na walang nagdidikta o sinusunod. Samantala, narito naman ang hiling ngayon ng pamilya ng isa sa mga leader ng SBSI. Sir, una sa lahat, magandang umaga po sa inyo, magalang-galang na Sir Ronald Bato, kay Senator Risa Ontiveros, kay Sir Francis Tolentino at higit sa lahat sa ating Pangulo, Bongbong Marcos. Sir, ano yung tanong, sir? Pag-iulit, sir. Ano po ang dahilan bakit gusto nyo pong ma-exempt na manatili sa Senate custody o manatiling nandun po no, sa Senado, nakakulong or nasa kustodiya po ng Senate itong inyo pong mister na si Mamerto Galanida? Sir, yung pinaka-importanting reason ay ang kanyang health, ang kanyang kalusugan kasi matanda na siya. Marami siyang mga karamdaman. Una, ang kanyang unstable na high blood pressure, ang kanyang renal at heart problem, at palagi siyang na-stress, kaya siguro minsan tumaas, bumaba naman ang kanyang BP. At meron din siyang schedule na magpapaopera ng kanyang katarak sa kanyang mamata kasi hindi na siya halos magkakita. Kahit tao sa kanyang harapan, parang hindi na siya maka-identify. Kaya siguro kung mangyari po lamang, mailabas siya, doon siya sa labas ng Senate kung pwede lamang. Opo. Ganun lang, sir. Pero ma'am, meron po bang naibibigay na update sa inyo kung kumusta si Sir Mamerto sa Senate custody? Kumusta po ba siya daw doon? Sir, okay naman daw siya doon, sir, dahil meron namang doktor na nag-aalaga sa kanya. Kaya lang, yung gusto lang talaga namin na pinaka-best therapy po niya yung makasama yung pamilya niya, sir. Dahil palagi po si Papa madali siyang ma-stress. Meron ngang mga episodes na mawawalan siya ng malay before kasi merong panahon na napaka-low ng kaniyang BP nawawalan siya ng malay po. Pero as of now naman, okay naman daw si Papa doon. Gine-check naman daw po ng mga doktor sa Senate. Opo, pero talaga ang hiling nyo sana, hindi siya manatili doon dahil mas nagkukos ito. Tama ba? Mas nakakadagdag po ito ng, kumbaga, anxiety sa kanya habang nasa loob po ng Senado. Given his age na 82 years old nga po ba? Tama o 81? 82 po, sir. Yun nga, sir. Kasi maski dito si Papa, sir, kung dito sa lugar namin, kung wala siyang ginagawa, kung palagi lang siyang nandun sa kanyang kwarto, kung wala siyang ginagawa,
na-stress talaga siya, sir. Kung hindi siya nakapaglalakad-lakad. Mm. Opo. Ma'am, kung hindi po siya ilalagay sa kustodiya ng Senado, paano po yung sinasabi niyong titiyakin na hindi po niya ma-evade, no, yung justice, kumbaga? We will assure naman po, sir, na kung haharapin din niya yung kung merong mga hearings, o Mhm. i-attend siya, sir. Opo, hindi lang niya talaga kaya yung Rest habang nasa assured loob. po, sir. Rest assured po na haharapin niya. Wala siyang balak, sir, na evade ang justice. Committed siyang harapin ito. Hindi siya tatakbo. Opo. Ano po ang masasabi ninyo sa ginawang mga testimonya po ng inyong padre de pamilya, pati na rin po ni Senyor Aguila, no, na si J. Renz Kilario sa Senate hearing tungkol nga po sa inyong grupo or organization na SBSI na sinasabi ng mga senador pagsisinungaling daw? Lahat po yun, sir, talaga masasabi ko na mga fabricated talaga yun, sir. Kasi yun po talaga yung sinasabi ni Senyor at saka ni Papa, talagang hindi totoo yung mga sinasabi sa kabilang Okay. grupo. So, naninindigan po kayo na ang mga sinabi po ng inyong mga leaders, no, including your kumbaga padre de pamilya ay totoo. Totoo po talaga, Opo sir. talaga. Opo. Kaming mga tao po dito, sir, sa kapihan, hindi po kami aabot ng ganitong ilang taon kaming naninirahan dito kung nakikita namin na yung mga mali ang mga ginagawa ni Senyor Aguila. Kami na mismo, sir. Kami na mismo ang lalabas dito kung totoo pa yung mga pinagsasabi nila. Opo. Ma'am, ngayon po talagang kaliwat kanan yung mga nagiging development po dyan sa Sitio Kapihan in terms of nagkakaroon na po ng pulis sa loob. Meron po mga ipinwestong kumbaga table po yung pulisya dyan sa Sitio Kapihan at ang balita po namin labas-masok na po ang mga tao. Kumusta po dyan ngayon sa Sitio Kapihan, sa bundok? At okay lang naman po kami dito, sir. Tuloy na yung mga anong nakasanayan namin na mga gawain po. Pero naninibago kami, sir, na maraming mga tao kasi natatakot din po kami na sa security namin. Mhm. Kasi iba yung kami lang dito dahil secured kami. Hindi namin kilala, hindi namin alam kung anong mga asal nung ibang nasa labas. Mhm. Mas mainam na talaga yung before sana yung nakasanayan naming buhay. Mhm. Pero okay din naman, sir. Opo. Wala namang kuwan. We are hoping, sir, palagi kami ditong yun ang mga panalangin namin sa ating may kapal na sana matapos din tong lahat at ma-serve yung fair na justice para po sa amin dito, para po sa kanila ni Senyor Aguila, Mhm. sa mga kasamahan ni Papa. Opo. Ito pong nangyayari nga ngayon na may bumababa na po, no, at umaalis daw sa inyong grupo papunta sa may poblasyon. Ano pong update lang doon? At saka yung balak po na i-relocate po kayo, paalisin na po dyan sa Sitio Kapihan. Ano pong reaction lamang po ng inyong pamilya? Sir, nung una, nang marinig namin na terminate na daw yung sa Pakbarma namin, sabi ng aming abogado, hindi daw kami mababahala kasi hindi daw dali-daling mangyari yun kasi makipag-usap pa sila, makipag-appeal pa yung mga ahensya, ang mayroon pa raw magharapan pa, mag-bargaining siguro kung ano ang dapat na marating natin ang katotohanan na ang sabi na tatakot ang marami dito sa amin kasi daw papaalisin na kami tulad ng mangyari makita sa TV na may mga bulldozer na daw na magkuhan sa aming mga bahay pero sabi ng abogado hindi makipagkuhan pa sila
Pupunta pa sila dito, harap sa amin. Siguro may mga bargaining or ano ang mga kondisyones. Opo. Yun, siguro. So, hindi kami nawawalan ng pag-asa. Mhm. Kumbaga, Actually, sige po, Ma'am Sharon. personally, hindi ko rin alam, sir, na meron ng talaga dito sa amin, sir. Dito lang talaga ang gusto namin na maninirahan. Dahil ito lang talaga yung pinili namin na buhay na manirahan dito. Sa simple naming buhay dito sa bukid. Kapihan. Opo. Ma'am, kumusta po yung pagtanggap ng mga senador sa inyong liham na ipinadala po sa kanila? Ano pong update doon? Meron po ba silang response with regard to your request na si Sir Mamerto ay pansamantalang palayain lang po muna? Sir, kanang as of now, wala pa po kami, hindi pa namin alam kasi hindi pa namin na-contact yung si Papa. Pero sa pagkakaalam po namin na natanggap na nila yung sulat po namin. Panglones. Okay. So may nakatanggap na po, no? At may nag-acknowledge naman ng inyong sulat pero wala pa po silang tugon hinggil po sa inyong request. Si Senador Riza Ontiveros po daw yung nag-acknowledge na Office natanggap of the na Senator nila. of Senator Risa ang nag-acknowledge na po na na-receive nila yung letter. Pero yung other Yes, two senators na binanggit po ni Ma'am Linda, wala pa pong tugon. Office of Senator Bato Wala at pa Office po, of Senator Francis. Oo, wala pa po, sir. Okay. Sige po. May update po ba? Kailan ba ang next hearing po? Parang mag-iisang linggo na. Yung sa October. DOJ po, sir, sa October 9. Lunes. Naku, tagal pa. Okay. Sa Lunes po. Kaya nga, sir, kaya nga. Sige po. Matagal pa. Ano na lang, panghuli na lamang po ang inyong panawagan sa lahat po, sa mga senador, hinggil po sa inyong request na pansamantalang makalaya nga po ang inyong padre de pamilya dahil sa kanyang edad at kalagay ng kanyang kalusugan. At ano na rin po ang nais yung doon muna, ma'am. Ano pong panawagan nyo? Okay, at manawagan po kami doon sa ating mahal na mga senador na sila Senador Bato, Ontiveros at saka Senador Tolentino na sana po mag-grant o pakinggan po nila yung hiling ng pamilya ni Papa Mamerto Galanida na mailabas siya para po siya maibsan naman yung stress na nararamdaman ni Papa dahil meron siyang sakit na ininda sa kanyang katawan at rest assured naman po na harapin ni Papa yung kung ano man yung mga tawag na mga hearing. Yun lang po, sir. Sana po maintindihan po niya Opo. yung hiling namin sa pamilya. Panghuli na lamang po, anong gusto niyo pong sabihin sa publiko, sa mga nagko-comment at saka talagang against po sa mga sa inyo pong samahan at sa mga nabulalas po na mga testimonya hinggil nga po sa di umano'y pang-abuso and other mga reklamo. Ano pong nais yung sabihin na tila ayun nga sa nahusgahan na di umano kayo? Kami po, sir, nananawagan po kami na sana po ang mga tao ay hindi po sila magiging judgmental kasi hindi po nila talaga alam ang buong katotohanan. Yun lang po talaga yung hiling namin, sir. Na wag na sana yung binubuli nila kasi masakit yun po, sir, sa part ng mga tao dito, sa mga pamilya, sa kaming lahat na sumusuporta sa amin. Dahil wala naman talagang masama sa kanilang, wala naman talagang masamang ginagawa sila sa mga tao dito. Sana hindi na magiging ganun ka-judgmental yung mga tao, sir. Grabe na ho ba ang mga nare-receive ninyo na pambubuli or pad-judge po online? Grabe, sir. Grabe na. talaga, sir. Sa Sa Facebook. Facebook, TikTok, parang iba't ibang platform yata sa social media. Okay. Kung mangyari,
sana ang mga tao huwag silang palabas ng maraming mga maliing ginagawa nila kasi hintayin na lang nila ang October 9. Hintayin na lang nila ay ang katotohanan lalabas din yan kahit gaano katagal na kami ay nagtutulungan na dito. Peaceful kami noon. Nabulabog lang kami nung huling panahon kasi iwan namin kung ano ang purpose nila, ang kanilang pakay kung bakit gustong-gusto nilang sisirain kami. Wala naman kami ginagawa sa kanila. Lahat ng mga pagbabato nila ng mga samang mga issue, hindi naman kami nagagalit. Nagpasaylo lang kami. Pailo brami diri. Di man ka sir, nakita nimo kung gaano kami dito ka peaceful. Mhm. Sana masasabi ko lang lalo na sa mga tao doon sa ibaba sa Socorro. May mga kamag-anak namin, may hindi kamag-anak. Mga judgmental sila. Kung mangyari sana, mga magkakapatid lang kami, taga Socorro lang kami. Mhm. Gusto namin ng peace, pero hindi nila tinatanggap. Punta na kami doon sa baba. Mhm. Hinahiling namin kung mangyari sana. Opo. Sige po. Maginto na itong mga masamang ginagawa nila sa amin. Opo. Kasi peaceful na kami dito. Sige po, mga ma'am. Maraming salamat po sa inyong oras at sana matugunan po ang inyong hiling no ng mga senador po na inyong pinadalhan ng liham hinggil nga po sa inyong request na makalaya pansamantala si Sir Mamerto Galanida diyan po sa Senate custody. Maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Linda at Ma'am Sharon. Thank you, sir. Thank you talaga, Sir Maraming Mon, sa pakikinig sa aming side. Thank you Opo. talaga, Sir na Mon. pinagbigyan mo kami. God Opo. bless.